Ay magandang umaga po, 12:25 in the morning. Napilitan lang ako mag-vlog nito kasi mapapanis na ito 'pag hindi ko vlog. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay, ladies and gentlemen, ay meron na tayong problema ngayon. Ang mga anti-Sara ay lalong mamomroblema. Bakit po? Ang nakaraang survey na lumabas po, survey po ito na pinalabas ng Tangery ay hindi ko alam kung totoo ito pero malamang, totoo pa rin kasi ito ay nakaayon sa nakaraang eleksyon. Yung nakaraang eleksyon po ay sobrang lakas po ni Duterte at, naipapanalo niya si Imee kahit natalunan na sa survey si Imee at saka si Villar, 'no, napanalo pa niya. Isa lang 'yun pong indikasyon na malakas ang tao, ang hatak niya, mas marami. Kung hindi man mas marami, sapat ang dami ng tao na hum naniniwala sa kanya at 'yan ay mahalaga. Mahalaga po 'yan sapagkat yung ating mga senador ay kung boboto 'yan, hindi po nakabase ang paningin nila sa ebidensya. Yung ebidensya ano lang 'yan, mukha lang 'yan. Mukha lang 'yan na kunwari na meron silang makikita, but then ang kaisipan nila, lahat po 'yan sila biased. Ang bias nila pabor o kontra kay Duterte. Kailanman po ang politiko ay hindi magiging patas ang desisyon. Lagi po yan nakasandal sa kung ano ang interest nila sa politics. Ang interest ng mga lahat ng politiko po, sabihin mo na yung matuwid na politiko, ang interest po nila ay tao. Kung saan kikiling ang tao, doon po yung sila susunod. So, ngayon, pag pinag-usapan natin ang tao, alam ng lahat na popular pa rin si Sara kahit maraming nagsasabi na kawatan siya. Ulitin ko lang, yung boto po ng senador ay hindi po nakabase yan sa kung anong ebidensya. Nagyayabang si Sir ex-Senator Antonio Trillanes. Pati naman po si Idrilli nagsasabi na dati daw, they were likely not to vote Renato Corona as guilty nung umpisa. Kasi bakit? Kasi po, they did not yet see the evidence. Pero sa pagpatuloy ng trial, and when the trial went by and by, and when you heard and saw the antics of my idol Senator, Miriam Santiago, Miriam Defensor Santiago, she was even talking to, my God, please give me one more life. If I will be given one more life, imbestigahan ko kayong lahat. O, di ba? Sabi sumisigaw pa if you are saying that this man, pointing to Renato Corona, is guilty just because whatever is the accusation against him, you are saying that he did not file his correct salen. And then, ang ibig mo ba sabihin, lahat ba tayo dito, mga judge, ay, mga santo? Sinasabi niya ganun. Naalala ko yun eh. And then, for all you know, alam ko naman ang style ninyo. Pagtapos magbago, matapos ang taon, i-withdraw yung pera nyo. Pagkatapos, after na sunod na taon, ibalik nyo pera nyo para palabasin nyo na zero kayong pera. Yan. Ano nangyari? Si Renato Corona po, sa daming ebidensya, sa 24 senators, ebidensya po pinakita. Ito, ultimate fact ito kay Corona na kaso. Ang ultimate fact, maraming pera lumabas na nakikita sa mga bank accounts, lumabas pati sa AMLAC. At yung mga pera na yun ay hindi po nakalista
sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth. Lahat ilang taon, kada taon kasi isa-isang salin. Kung ebidensya for ebidensya yun, guilty na si Iguan. Guilty na si Renato Corona. Kung ebidensya for ebidensya ang pag-uusapan. But the problem is it really evidence for all cases? Pagdating naman kay Miriam Santiago, acquitted si Corona. Kahit na klarong-klaro na ang ebidensya na guilty na si Corona because ang dami-daming pera na hindi nailsa sa kanyang salin. Pagdating kay Bongbong Marcos, bumuto po siya, not guilty si Corona. Ganon din ang rason. Kagaya kay Miriam si Defensor Santiago. Pagdating naman kay Joker Arroyo, not guilty rin. So tatlo ang not guilty. The rest, 21 ay guilty. Sinasabi nila kasi senator no si Trillanes, sinasabi nila na sila ay una pa lang, ayaw nila i-sentensyang guilty si Corona. Tapos nagsasabi sila ng makita lang ebidensya, ay nagdesisyon sila na sentensyan si Corona. Sa tingin nyo kaya, are they telling the truth? Maaari nagsasabi na totoo. But the problem is, iba ang sitwasyon ni Corona. Iba ang sitwasyon ng Vice Presidente. Ang situation po ni Corona, hindi po siya politiko. Kaya most likely ang politician na judge ay boboto base sa ebidensya. Pero ang problema po sa ngayon, ang inaakusahan sa impeachment ay politiko. Tatakbo. Number 1 pa sa survey. Pinanalo niya si Aimee, pinanalo niya si Villar, at pinanalo nila ang kung ang mga popular candidates nila na ipanalo nila. At mind you, pinanalo si Marcoleta. That means to say, she is something. If that is so, yung mga senador na hindi naman makabibiim todo, natatakbo pa rin sa 2028, sigurado mamimili para sa kanilang kinabukasan. Diba, Roger Igot? Sabi mo na nabuang na jud ka to. Ay wala ko mabuang atong utak ko, analysis po. Pasensya na po, Roger, Igot. Nagsasabi lamang ako ng totoo na mas popular si Sara ngayon. Nagsasabi lamang ako ng totoo na mga senador dyan most likely ay buboto maliban lamang kay Risa, kay Kiko Bam, maliban sa kanilang tatlo, buboto yan papabor depende kung saan pupunta ang kanilang kapalaran sa 2028 na eleksyon. Am I not telling the truth? Pag sinabi kong iba, I'm telling lies. Binubula ko lang kayo. Kagaya na ibang mga vlogger. Matatalo si Sara. Mind you, the truth is, the services. Ipinanalo po si Sara, totoo yan. Ni Sara si Aimee, pinanalo ni Sara si Villar, totoo yan. Alangan naman sabihin ko, hindi totoo yan. Just to please you, Mr. Roger Igot, just to tell all those anti-DDS, para mapaligaya ko lang kayo, sasabihin ko ba si Sara ay hindi leading? Yan ang nakasurvey eh. Ngayon kung lamang si Sara, ang problema natin, kahit ako naniniwala ko malamang guilty si Sara, but then the problem is, this is not a game of evidence. This is a game of politics. Diba? Anybody who just believe in me, look at what happened with the impeachment case against Bill Clinton. It was already proved that Bill Clinton committed sex scandal in the White House, in the Oval House. That's why they call the Oval House as the Oral Office. Matindi ang ebidensya kay Clinton. Pero bakit inakwit siya ng mga senador ng Amerika? It needs 2/3 votes of the senators of the United States to convict
person being accused in an impeachment court. Ano nangyari? Acquitted si Clinton. Bakit? Anong sagot nila? It's the economy, stupid. Kasi magandang ekonomiya sa panahon ng si Bill Clinton ng presidente. Ibig po sabihin yan, para malaman naman ni Roger Igot, hindi po yan kumugilty ang tumatakbo. Ang nasasakdal ay guilty na kagad yan. Hindi kubo, marami siyang nagawang mga krimen. Tandaan mo, mas mananaig pa rin ang politics. Kita mo na nga, ang dami-daming mga ginawa ni Trump na mga kabuluktutan. Matindi na nga ginawa niya ng kasinungalingan. Na-convict pa nga siya ng jury bilang isang tao na nagmagic-magic ng kanyang papel para i-falsify niya ang kanyang papel para itago yung kanyang binayad na pera doon sa hostess, sa playgirl. Pero bakit pinanalo pa rin siya ng mga Amerikano? Ibig po sabihin po, Roger Igot, pagdating po sa politics, it is not at all a record of crime. Kung saan paniwala ang mga tao, yun ang susundin nila. Kaya nanalo plain and square si Trump. Mas magaling na dihamak bilang matalino si ang kandidato ng Democrat. Mas matindi ng mahamak, mas matalino, mas maganda ang record. Pero bakit hindi siya nanalo? Binoto ng mga Amerikano si Trump. Meaning to say, Roger Igot, it is not at all based on the criminal record of a person. Si Clinton, bakit nanalo? 2 term. And despite the fact na nahuli siya na sinutsupa siya ni Monica Lewinsky. Di ba? Ganun lamang po ang kasabihan dyan na kung ano ang what is good for the country does not look actually if you are guilty or not of stealing. Hindi yun. Kung talagang totoong guilty si Sarah. But then, let me tell you, kung iyan lamang po nakita natin ebidensya na sinasabi na kung may ebidensya daw, sabi ni Trillanes, sabi ni Enrile, ay boboto, ibahin nyo po pag ang nasasakdal ay politiko na kagaya na tatakbong vice-presidente at tatakbong presidente sa susunod. Pag tumakbo siya sa presidente sa susunod, sigurado tayo na may tatakbong pagkasenador dyan sa 12 na senators ngayon. Tatakbo sila, anong pwesto? Tingnan natin. Magbilang tayo, si Joel Villanueva, second term, tatakbo pa ba yan? Ang sagot, hindi. Kasi 2 term lang. Ano ngayon ang gagawin niya? Maaring tatakbong vice-presidente o maaring tatakbong babalik siya sa Kongreso at ang tatay niya na si Brother Eddie patakboy ni senador. At para malaki ang chance na manalo ang tatay ni Joel Villanueva sa pagkasenador ay siyempre boboto yan papabor kay Sara. Tandaan nyo yan. Tingnan natin si Vic Sabere, taga Mindanao pa. Noong si Duterte ay presidente, tinulungan siya. So kung siya ay taga Mindanao at siya ay senador sa ngayon, saan kaya siya bubuto? Sigurado ako kay Sara bubuto yan. Kasi bakit? Tatakbo na naman siya senador sa sunod na eleksyon. Kailangan niya ang buto ng mga taong sumusuporta kay Sara. At marami po yan. Kaya malamang po sa mga senador, kahit makita pa nilang ebidensya na nagnakaw si Sara, ay bubuto pa rin absuelto kay Sara yan. Kinikwento, nililecture ko lang sa inyo ang katotohanan ng buhay kapag ang nasasakdal sa impeachment ay politics na ang involved. Tandaan ninyo, lahat ng mga senador na buboto ay kailangan nilang manalo sa 2028. Sino pa? Si Loren Legarda. Ganon din po yan.
Sino pa? Si Wen Gatchalian? Sigurado ako bumoto kay Sara yan. Bakit? Kahit hindi siya bumuto noong nakaraan. Bakit? Kasi po, ang kapatid niya na ang kapatid niya na si Rex Gatchalian ay tatakbong senador. Kaya kailangan niya ang tulong ng kung sino ang makapag-command ng boto. Wala ng ibang politiko na makapag-command sa boto. Si Sara lang. Dadalhin niya, bitbitin niya ang buong Mindanao para sa mga senador na buboto pabor sa kanya. Sino pa? 4 na yan, ha? Si Robin Padilla. 5 na yan. Kailangan lang ni Sara na boto na siyam para mananalo. Sino pa? Si Joel Villanueva, nabanggit ko na. Magbilang tayo ulit. Yung tatakbo sa sunod. Si Loren Ligarda. Si Joel Villanueva. Si Mig Severi. Si Wen Gatchalian. Sino pang tatakbo sa sunod? Si JB Ercito, sigurado papabor kay Sara yan. Si Jingo Estrada, sigurado papabor kay Sara yan. Nanalo lang kasi sila dahil sa mga Duterte. 6 na yan. Hindi pa natin binibilang dyan si Marcoleta, 1. Bongo, 2. Bato, 3. Amy Marcos, 4. Si Villar, Camille, 5. Si Robin Padilla, 6. Plus 6, 12 na. Siyempre, kung saan si Camille Villar, doon din si Mark Villar. 13 na. Siyempre, si Alan Peter Cayetano, vice-presidente ni Duterte yan. 14 na. Kaya nga po, sinasabi ko, itong pinakahuling survey na mataas pa rin si Sara, ito po ang magdetermina kung saan bubuto ang mga senador. Sabi ni Robert C., huwag maniwala sa survey, bayad nga. Hindi nga ako naniniwala. Kaya nga nanalo yung mga Duterte voters Mga Duterte mga kandidato Kasi lumabas sa survey, ang number 1 si Erwin Tulfo. Bagsak lahat. Bakit nanalo si Marcoleta? Bakit ang number 3 si Bato? Number 1 si Bongo. Di ba, Robert C.? Hindi po yan didiis ka na, Robert C. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Alangan naman, bubulahin ko kayo na kontrahin ko, hindi man nanalo si Sara. Hindi po ito totoo yan. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Lamang siya sa survey. Sa totoo lang, ako I tend to believe na nabulsa ni Sara ang pera. But then, it is not an issue. The issue is politics. Pasensya ka na, Robert C. If you do not understand what I mean, it's not about principle. It is about reality, Robert C. Pareho lang tayo Chinese pinanggalingan, but you have to accept reality. What is reality? Reality bites. If it hurts, it's reality. We cannot say otherwise. Yan pong realidad. Diba? Tanong mo kay Pastor Rodi Rabi. Kaya, kahit itaga mo pa sa bato yan, Robert C., yung buong Mindanao, hindi pupunta yan sa inyo. Hindi pupunta magiging hindi kayo mananalo dyan. Nakaraan lang, pinatunayan na lang, 0 ang mga BBM candidates sa buong Mindanao. Pati sa Cebu Province. Nagsasabi lang ako ng totoo. I may be against Sara, but the problem is I cannot say that I cannot believe the truth. The truth is ipinanalo ni Sara si Amy at saka si Villar. Kaya nga sa totoo lang, it's a lot of nonsense ito. Ano lang ito, ang impeachment na to, parang gago lang tayo na alam na natin na talo, na naglalaro pa rin tayo. Alam na natin, ipakain tayo sa Leon. Bakit nagpapakain pa rin tayo sa Leon? Iyon ang nangyari sa impeachment na ito.
Kahit sabihin mo pa mag-trial yan, useless yan. Kaya ang sinasabi ni Trillanes, hayaan na, pakita ebidensya, mananalo kami. Ay, buo. Sino mananalo? Sino maniwala dyan? Pag sinabi mo gano'n, ang kinukumpara niya panahon ni Corona, hindi naman po si Corona makakatulong sa eleksyon ng senador. Kaya, desisyon kayo pag nakita ng ebidensya, talo, guilty. Pero, kailangan nyo ng boto. Yan po ang katotohanan. Hindi natin kahit anong sabihin mo, awayin nyo na ako, sabihin nyo, DDS ako. But the truth is, iyan po ang totoo. Bakit ko sabihin, bulahin ko kayo na matatalo si Sara? Iyan katotohanan, ayan. I-analyze naman natin, Robert C., ang sitwasyon. For us to know, paanong negosyo natin? Chinese ka, negosyante ka. Alangan naman magbebenta ka ng mga goods na hindi binibili. Di ba? Parang negosyo lang yan, Robert C. Pare-pare ito yung mga Chinese na pinanggalingan. Di ba, Shirley Ann Lansang? Oh, sana nga, mali po ako. Pero wala tayong magagawa eh. That's it. Sa totoo lang, ito, ginagawa ka ng paraan, desperado na nga si BBM eh. Tinulungan pa nga yung mga testigo laban kay Digong Duterte. Gusto ko matuloy ang trial. Ang problema lang, that's the reality. Everything is tied to politics. Si BBM gusto niya manalo ang kandidato niya sa sunod. How? But the problem is, ang ginagawa niya, nagkukunwari, hindi na gano. Kahit tawagin mo akong kalbo, Rian Midor, kahit sabi mo Batorne, wala kang magagawa. Itong katotohanan eh. I'm only telling you, truth may be hurting, but it's the truth. Wala tayong magagawa. Pinapasakay lang kayo ng mga vlogger na iba na kagaya Hidarian. Biro mo, tawagin niya kami lahat ng taga Mindanao na sub-Saharan. Anong klaseng tao yan? So, iyan lang po ang sinasabi ko rito. The fact na pinakabagong survey, kung totoo man yan o hindi, at least sinasabi ko lang na napatunayan na ni Sara sa nakaraang eleksyon. Pag tiningnan mo ang mapa ng eleksyon, sa Luzon, mix-mix. Pero number 1 dyan si Bam Aquino. Sino bang nakalamang? Nakalamang ba dyan mga Marcos? Hindi po. Bam Aquino. Mga dilaw. Mga kakamping. Hanggang Bicol yan. Pagdating sa Visayas, pero sa Pinto yan, pumapasok pa rin dyan ang sila ni Bato tsaka ni Bungo. Tsaka si Marcoleta. Pagdating naman sa boto ng Cebu City at saka boto ng Mindanao, 0 ang lahat ng mga BBM na alyansa. Ganon po ang katotohanan. Bakit natin hindi tanggapin ang katotohanan? Doon kayo mag-strategize. I hate it. But the problem is, it's reality. It's not at all pagdating po sa politics overcomes justice. Ganun po ang katotohanan. Bakit? Nanalo ba yung gusto nating kandidato? Hindi. Ay, mga kapatid ko. Dennis, kumusta ka na? Mil babakbak, Yan lang sa akin yan. Ayaw natin ito. Gusto natin masintensyan, but the problem is, do we have the numbers? Kayo, inaamin nyo na politika lang ito. Kaya bakit pa kayo aasa ng guilty verdict? Ngayon, pag-usapan na lang natin itong sa atin na lang, tayo na lang magdesisyon, huwag na yung sa impeachment. Sa tingin nyo ba guilty si Sara kapag ipinakita na napatunayan ng lahat ng mga confidential fund ay ibinigay na nakapangalan kay Meriglis Piatoses? 1,000 Meriglis Piatos na resibo? Sige nga.
Ang ibig mo ba sabihin, gamitin ng logic nyo. Ang pondo na pinag-usapan natin, 612 million, ay confidential fund. If it is confidential fund, the names of the persons who received the money must be kept secret. Kung sekreto, paano napatunayan na yung sekretong pangalan, ang pera nakapangalan kay Mr. Secret o Miss Secret ay binulsa ni Sarah? The only way na para mapatunayan nyo na nagnakaw si Sarah is makapagpresenta kayo ng ebidensya na yung napunta kay Mary Gispiatos ay nabulsa ni Sarah. Tandaan ninyo, wala pong batas na nagsasabi na bawal ang gumamit ng resibo na Mary Gispiatos. Walang batas. Anong meron? Memorandum circular lang. At ang joint memorandum circular is not a law. Kung walang batas na magpaparusa, walang ipaparusahan. Okay? Ganun lang po. Let us accept reality. Sa ngayon po, wala pang ebidensya sila na umaamin na nga rin mismo si Paulo Ortega, na congressman ng La Union, na hanggang ngayon hindi nila alam, wala pa silang ebidensya kung saan napunta yung pera na binigay kay Mary Gispiatos. Pinag-usapan pa lang natin sa confidential fund. Sa totoo lang, kung ako ang abogado ni Sarah, aaminin ko na lahat yan na napunta kay Mary Gispiatos. Wala na. Hanggang doon pinag-usapan. Ngayon, ang problema ng umaakusa, problema nila ni Jinky Luistro, paano mapatunayan na yung pera na pakapangalan kay Mary Gispiatos ay napunta sa bulsa ni Sarah? Pangalawang tanong, kahit napatunayan nyo pa, sa tingin nyo ba yung mga senador na kailangan mabuto sila sa 2028 ay kukontra ba sila kay Sarah at alam naman nila na malaking boto ang hatak ni Sarah para maibigay sa kanila at para manalo ulit sila at pagkasenador? Di ba? That's reality. Huwag na tayong pabula sa mga vlogger na maprinsipyo ko, no. Let us talk about reality. Yes, we want justice. But the problem is, can you get it? The only way, palakasin natin ebidensya, doon natin kasuhan sila sa ombudsman, hindi sa impeachment court na politics lang lahat. Di ba? O, kita mo, kailan ba natalo ng katarungan, sistema ng katarungan, ang politika? Isa lang beses nakita ko. Kailan? Nung sinintensyahan ng Sandigan Bayan si Erap Estrada sa plunder. Pero kung impeachment court yon, kita nyo natigil ang impeachment court, hindi natuloy. Kasi hindi kaya ng mga senador na bumuboto na isugal nila ang kanilang karera na sa sunod na election ay hindi sila iboto kasi malakas pa rin ang boto na hatak ni Estrada. Kaya, if there is one thing that is worst that happened in our Constitution, it is this impeachment. It's a useless proposition. It promotes imagination that does not become a reality. It generates principles for people who are fools. Why not be realistic? Why not organize among yourselves? Strengthen your ranks para mananalo kayo sa election. Sigurado ako dyan na hindi kayo mananalo dyan. Yan, assuming lang yan na kahit matuloy pa yung impeachment. Let us talk about the banks na sinasabi ni Trillanes. Sa tingin mo ba pag makita nun na may pera ay mananalo na kagad, buboto yung mga senador na yan? With more reason ng mga senador buboto pabor kay Sarah. Bakit? Marami palang pera si Sarah. Matutulungan tayo sa sunod na eleksyon. Ay, nako.
Are we talking about realities here or are we fooling ourselves? Nakita niyo ba yung puntos ko? Sigurado po yan, Mindanao will never ever abandon Sara. Sigurado ko 70% ng boto sa Mindanao mapunta kay Sara. At ang Cebu, mapunta kay Sara yan. Sa mga area ng Ilonggo, area ng mga Waray, area ng mga Buholano, area ng mga ibang mga Negrusanon, madali lamang yan kampanyahan. Sabihin na natin matatalo si Sara sa Luzon. Kung makuha na naman Mindanao at Visayas, saan kayo pupulutin? At alam ko naman, pinakamalaking boto ay mula sa Metro Manila. Pag Metro Manila, pinag-usapan natin 7 million voters. Ilan kaya ang mga Bisaya dyan? Pag-usapan natin mga Cebuano speaking nilang, huwag na yung Ilonggo, huwag na yung Waray. Kung makukuha na 30%, mga Ilonggo, most leaning yan, kay Sara papunta yan. Pati mga Waray. Sino bang mga mas maraming katulong dito? Mas maraming katulong na Bisaya dito, di ba? Mas maraming mga gwardiya na Bisaya dito, di ba? Mas marami nagtatrabaho sa SM, sa mga malls natin, mga Bisaya, di ba? Hindi nyo ba napapansin yun? Let us be realistic. Kasi ang feeling po kasi, nakikita ko na feeling ng mga Bisaya, pag tinira niyo si Duterte, tinitira niyo na rin ang mga Bisaya. Ganun po nakikita ko dyan. Mga elitista po ang tumitira kay Sara. Ganun po nakikita ng mga tao dyan. Sabi pa nga ni Bicolano ito, si Attorney Jose Alan Mendez Tevelen, no? Sa Luzon, mahirapan sila makatalo kay Sara. Sabi niya. Ano kaya? Sana tumakbo ka, Attorney Tevelen, no? Nanalo yung teacher doon sa inyong probinsya, sa Catanduanes. Si Jerome Aguilar, pag open-minded lang kayo dito, kayo kay Dr. Tito, laging real. Real talk lang tayo dito. I don't want to bring you to things that only fools will believe in. I may be against Duterte because he has killed. I do believe he has killed so many people. But the problem is, are we that strong enough in order to bring him to the bar of justice? I don't think so. Because si Attorney Jose Alan Mendez Tevelen, an alumnus of San Beda University, hindi ako maniniwala na matatalo si Digong sa ICC. Kasi bakit? Doon lang dalhin, parang impeachment lang yan. Sa jurisdiction na lang pag-usapan. Mananalo si Digong. Yan ang realidad. Bakit po? Kasi ang pinaka most material provision in the Rome Statute ay ito. The ICC cannot start the investigation, cannot start the trial, cannot start the case if the state that is the one under consideration is no longer a member when the investigation was started. Tandaan ninyo, nag-withdraw si Digong para sa Philippines from the ICC March 16, 2028. Under Article 1 to 7 of the Rome Statute, any country is allowed to withdraw as long as the effectivity of the withdrawal is 1 year from the date of the deposition or depositing of the instrument of withdrawal in the office of the Secretary General of the United Nations. So 1 year. March 16, 2019,
last day na maging member ang Pilipinas. March 17, 2019, hindi na sa member. Ang ginawa naman ng ICC, nag-announce ang kanilang Office of the Prosecutor that they will start an examination into the situation in the Philippines because it has been reported that there were so many crimes against humanity that happened. And it happened in the form of those addicts and peddlers of drugs being killed on the streets. Nag-initiate February 8, 2018. But examination, do you know what is examination? If we talk about examination by the Office of the Prosecutor of the ICC, it is only about downloading information from the internet, downloading from usually Human Rights Watch website, usually Amnesty International websites, and all other human rights websites. In the case of Duterte, they relied on the affidavit submitted by Edgar Matubatu and affidavits executed by SP03 Arturo Las Cañas. They only considered as data. They did not even ask any cooperation from the Philippine government to provide us with the list of the names of the people who were murdered during those times. They did not ask the Supreme Court of the Philippines to furnish them any copy of the people who were killed during the Tokhang operations and during the Upland Double Barrel. Wala, wala. So, meaning to say, unilateral action lamang ng ICC ang nangyayari. It is, if you look at examination, it is different from investigation. Examination will only give a bird's eye view to the Office of the Prosecutor to decide whether or not they will now indulge in investigation. And if they know that they have a good chance, or there is that probability that crimes against humanity or genocide or war crimes or aggression happened, then the Office of the Prosecutor of the ICC is obliged to apply for authorization from the pre-trial judges. Authorize us to investigate. But the problem is, Attorney Jose Alan Mendez-Tebelen, but the problem is, it is the command of Article 12, Paragraph 2 of the Rome Statute that you can only authorize the investigation applied for on the country that is being considered. They call it situation. If and only if that country to be investigated upon is still a member of the Rome Statute or the ICC. Now, the question is this. When did Office of the Prosecutor apply for? When did it apply for authority to investigate? It applied for authority to investigate only on May 24, 2021. More than 2 years from the date that the withdrawal of the Philippines from the ICC or the Rome Statute became final. It became final on March 17, 2019. And they applied it only on May 24, 2021. More than 2 years has passed. And then the ICC pre-trial judges approved it on September 15, 2021, upon the premise that we want all facts to be known, if only for us to know later whether there is still that issue of admissibility of the crimes or jurisdiction over the crimes. Because it appears on the face itself that the crimes being considered happened between November 1, 2011 up to March 16, 2019. So on the face itself, it is determined by them that initially there is jurisdiction.
But the problem is in the finality of it all, you have to abide by Article 12, Paragraph 2. Now, the decision of the pretrial chamber is always with reservation, subject to the right of the accused to question the admissibility and the jurisdiction later. We are authorizing the office of the prosecutor to conduct the investigation. That was the thing that happened. So ngayon, ito na ngayon sa state. Kini-question na ngayon ni Duterte. Kasi karapatan niya bilang akusado. Ang question niya, please, please, please. Noong panahon na binigay ang investigation authority ay hindi na member ang Philippines. Ngayon, because of that, I'm of the firm belief na mananaig sa argumento si Digong. Bakit ko nasasabi? Kasi iyan ang batas. Number 1 argument ko. Number 2 argument ko, nag-apila na noon si Minardo Guevara for the Philippines, questioning the jurisdiction, umakyat sa appeals court ng ICC. Anong nangyari? 5 ang judges ng appeals court. Ang nangyari po, 2 sa judges ng appeals court ay nagdesisyon na wala ng authority citing Article 12, Paragraph 2. Ngayon ang 3, sabi niya, hindi tuloy ang investigasyon. Bakit? Anong rason? Ng 3, sabi nila, you did not question the jurisdiction in the beginning. Doon pa lang sa level ng pretrial chamber judge, ang issue lang doon na dinala ni Minardo Guevara, which was a wrong strategy. Diyan mo makikita na mali-mali blunder si Minardo Guevara despite the fact he is an Atenean, a bar top notcher, mali pa rin ang kanyang ginawa sa pretrial chamber. Ano ginawa niya? Nag-request lamang siya sa ICC na, please defer the investigation. The Philippines assure you that the Philippines can handle it. Oh, more than 1 year passed. Sinabi ng ICC, wala naman kayong ginawa. 63 lang na-investigate nyo. Katwiran ni Minardo Guevara, wala hindi naman mga nagreklamo, ayaw pumirma ng reklamo. Tapos ang katotohanan dyan, wala sila makuhang ebidensya. Destroyed ang lahat ng evidence nila. So because of that, nagdesisyon na ituloy ang investigation itong appeals judges. But then, yung 2 judge na nindigan, hindi na hindi tinanong, hindi pinag-usapan sa pretrial chamber level, ang jurisdiction ay hindi na natin pwede itatakel. Tinakel ng 2 at pumabor sa Pilipinas. So 3 versus 2. Ano ngayon ang magiging resulta? Kasi straight na. It is now being confronted frontally. And the ICC will be called to confront the issue. And this is the first time, Attorney Jose Alan Mendez-Tebelin, this is the first time, first of its kind, ang kaso ni Duterte dun sa ICC. Being the first of its kind, wala silang tinatawag na maaring basihan na jurisprudence. Wala silang case law na pagbabasihan. But nevertheless, despite this being the fact as the first of its kind to happen in the field of ICC law, ay mananaig pa rin niya si Duterte. So kung mananaig siya, base sa 2 judge na nag-decision pabor sa kanya, so mapipilitan ngayon itong pretrial chamber judges na mapipilitan sila because it is a law na to decide in favor of Duterte. Ngayon, natandaan niyo yung 3 sa ngayon sa pretrial chamber judge, yung 2 dyan pinapa-inhibit, pinapa-exclude ng abogado ni Duterte. But then, they were not excluded. And the reason why they were not excluded by the president or the plenary of judges is because of the fact that the 2 judges, si Madam Ganso at saka si Madam Liera, they assured that they are very fair in their judgment on the issue of jurisdiction. That's why I have high hope
that the law will reign supreme in the ICC. This is not the Philippines. Kung Filipino judges to, talo ko. Sino presidente doon manunod? Doon susunod yan. Pero nagkataon lang na ICC, it is not being held by the President of the Philippines. I do believe. Kasi settle the issue, magbibilang kayo isang buwan from now, by July, bago mag-confirmation of charges, sigurado ako na madidismiss na ang kasong ito. So, nakikita nyo ang realidad. Kung baka pare-pareho sitwasyon kay Sara tsaka kay Digong, that's reality. I am against that because gusto ko, naniniwala ako na si Digong Duterte ay guilty. But then, paniwala ko lang yan. It is another thing kung may ebidensya ka ba o wala. Kaya nga kung ako, based on Republic Act 9851, it says that we also have that crime called crime against humanity. And it punishes the guilty with the imprisonment of 20 years. 20 years lang. So, piansable. Makapapiansa. So, yan lang po. Hanggang dyan lang muna. I'm only talking about reality. Reality bites, but it's reality. I do believe Duterte is guilty. But the problem is it's reality. I also believe that Sara could be guilty. But the problem is, it's one thing to believe in the guilt of a person, but it is another thing to know what is the reality. O nangyari nga, na-absuelto kahapon si Colonel Hansel Marantan. Siyang leader ng mga pulis na nagmasaker sa 13 katao na nakasakay doon sa 2 Montero na nanggaling pa, bumiyahe galing sa Paracale, sa Bicol. May dala-dalang gold. Bakit nakwit? Sabi ng judge, kasi the judge believe in the defense of Colonel Hansel Marantan that he was shot, he was hit in the leg, and because of that, the policemen who were his companions fired on the Montero. Grabe, parang sinangag ang 2 Montero sa dami ng bala na pumasok. Patay ang lahat na sa loob. Yan po, pinapakita ko lang sa inyo. Ano ang totoong kaso? Anong hindi totoong kaso? So the best that we can do is to unite. Kung ayaw na si Duterte mananalo, let's unite. Kakampanya tayo para sa 2028 election. At mag-isa tayo, huwag yung kani-kanya na naman. Okay? So hanggang dyan lang po, City Amo, kung ano ang sinasabi nyo, kung ano sinasabi mo, bayad yan. Sinong bayad yan? Hindi wala pong bayad sa akin. Pasensyahan tayo. Opinion nyo lang yan, but then it is your opinion. Okay lang yan. Opinion nyo yan. Bakit yung napakatalino siya pa yung disbar? God bless Sir Toto. Di ba kasi kaya nga tayo na disbar eh. Lumaban po ako sa korupsyon. In-expose ko po korupsyon. Nagreklamo ang in-expose ko ay maraming kakampi. Sabi ng Betanggi nyo, patay ka Abisja, bakit? Tapos Mary Jane Andrade. So Barisi, 100% tumpak. Loud and clear. Arigato, Kuya Toto. Rom Azer. Mga depektibong proseso ang mag-acquit sa mga Duterte. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Politics is politics. It's not crime. So, Amic TV5 UK, Dr. Toto, what about yung na-argue nila sa residual? Wala yun. Residual jurisdiction is nothing. There is nothing in the residual jurisdiction. Sige, pagbigyan kayo, 48 minutes na. Ito na para ma-educate ko kayo lahat. Ina-argue po ng grupo ni Attorney Conte, ni Attorney Joel Butuyan, at saka ni Attorney Gabriel Andres, yung mga anti-Duterte yan. The problem with this is they cannot still live on the fact
that their argument about Article 127 is not applicable. Bakit po? Ang nakasaad lamang po sa Article 127 is about the withdrawal of a state from the Rome Statute. And it says that any state can withdraw, provided there are 4 conditions. Number 1 condition, your withdrawal can only be effective after the lapse of 1 year from the date of submission of the notice of withdrawal. What does that mean? O, tatanong ko si Attorney Tebelin, bakit may 1 year pa napalugit? Sa totoo lang, ano pa mang ibig sabihin yan? Just to give a warning to the office of the prosecutor and the courts to wrap up everything, to fast-track whatever you are doing against the country that withdraws. Para hindi mabutan sa 1 year. Eh bakit hindi pa sila nagsampa ng application for authorization laban sa Philippines? Nung ano pa, hindi pa nag-expire. Hindi kagaya sa Burundi case, sa bansang Burundi, nag-apply sila nag-apply before the finality of the withdrawal. At 3 days before the finality of the withdrawal, nagpalabas ang pretrial chamber ng authorization to investigate. Bago naging effective ang withdrawal. Ngayon, pangalawang condition sa Article 127 na sinasabi na residual. Ang residual, may natitira pa bang obligasyon? Ibig sabihin ng residual, there is no such thing as residual jurisdiction. Let me correct you. Kung sino man ng mga abogado magsasabi may residual jurisdiction, you are wrong. Do not mislead the people. So, mali po yan, AMIC TV 45 UK na may tinatag na residual jurisdiction. Wala po. Residual obligation meron. Okay, obligation number 2. Kahit ikaw yung naalis, pero hindi ka pa rin makawala sa obligasyon mo na magbayad ka sa iyong contribution sa court. That's number 2 condition. Number 3 condition, kung may cooperation na nangyayari, bago maging final ang withdrawal, ay hindi ka makakawala para matupad lamang ang cooperation. Anong klaseng cooperation? Yung halimbawa, nag-conduct ng preliminary examination ang Office of the Prosecutor ng ICC. Humingi sila sa Philippines, halimbawa, nagdetalye. So may cooperation na ngayon. At kung magbibigay halimbawa ang Supreme Court natin, o ito yung mga detalye, ito yung mga informasyon, ito yung mga nablistahan na manamatay. Yan ang cooperation. Nang may nangyari ba? Wala po. Bakit sila manghingi cooperation? Kaaway sila ni Duterte. Takot sila kay Duterte. So, walang residual obligation kung pag-usapan natin ay cooperation. The last and the fourth na sinabi mong residual obligation. Yung residual obligation, the last and the fourth is if there is any matter under consideration by the court that happened before the finality of the withdrawal, then the Philippines can be obliged to comply with that obligation. It is not residual jurisdiction, it is residual obligation. So ano na ngayon magyari? Kung meron ganon, ang tanong, meron ba? Residual obligation under the consideration of the court. Yan ang tamang term nila. Any matter under consideration by the court. Sino ba yung court? Office of the Prosecutor, examination? Hindi. Court refers only to the court, the judges. And why I say so? It is because there are 4 organs in the ICC. Number 1 organ, the Office of the President of the ICC. Number 2 organ, the Office of the Courts. There are 3 courts in the ICC. The Appeals Court, the Trial Court, and then the Pre-Trial Court. Number 3 organ, the Office of the Prosecutor. And number 4 organ, the Office of the Register. It is the Clerk of Court in our setting here in the Philippines. So, they are independent of each other. And if they are independent of each other, neither one of them can oblige or can bind the others. So, ibig sabihin, kung ang action ng Office of the Prosecutor sa pagsagawa ng examination ay prosecutor alone,
that act of persecutor cannot bind the entire court. Yan po ang rason kung bakit wala ng residual obligation. Okay? With that, siguro, at least na-educate ko na kayo. So, si Bisayang Laaga, no? Next, Sir Toto, pag-usapan nyo rin po ang isyong ni Risa. Sige, susunod na yan. Bukas na, mamaya. Kalabay, smell fishy dito, tambaluslos vlogger din. Ay, hindi ako tambaluslos vlogger. Nire-recruit ako ni tambaluslos pero hindi ko pinayukan. Hindi ako nag-join sa kanya. Wala kong pera-pera dito ko anong katotohanan yun sa akin. Si Mary Jane Andrade, Toto Tirador, best, ang galing magpaliwanag. Arigato, gozaimasu. Konbanwa. Ano ba? Good morning na sa konnichiwa. Good morning nata dyan. Tapos, si Yasmin Martin, bakit po guilty si Tatay Digong? Hindi, ano ko lang yun. Palagay ko lang. Pero hindi pa, palagay ko lang yun. Pero iba yung palagay, iba yung kung anong totoo. So, tapos, si Sita AMG, Pito Bato, mabuhay ka Katoto, the best ka, salamat po. Sita AMQ pala, kung ano ang sinasabi mo, ayaw niya. Sige, makinig ka lang, masalamat naman nakinig ka. Pero sa tingin ko, in the deep recess of your mind, na iniisip mo rin na tama ako. Abis niya, bakit yung napakatalino niya pa yung Dennis Bar? Salamat po, okay lang yan. God will help me, by the way. Si Attorney Alan Tibilin, tulungan niya ako kasi disbarred ako. Tutulungan niya ako mag-join kami, partner, para kung may client, ako lang tagagawa siya na taga-tira sa korte. Mary Jane Andrade, Sobarashi, 100% tumpak. Loud and clear. Arigato, Kuya Toto. Rom Azir, mga depektibong proseso ang mag-acquit sa mga Duterte. Sinayang ang chance na mag-convict. Good morning, Tirador, Doctor. Tama po. Amik TV 45, at least alam mo na ha. Attorney Jose Alan Mendez de Belen, the latest survey was conducted in Metro Manila where BP got the highest trust ratings. Yun yan ang katotohanan. Kuru kuku, buhay ka pa pala. Galit sa akin. Robert C., defeatism ang prinsipyo mo. Hindi po defeatism. It's not. Where did you get that term? There is no such thing as defeatism. Si Alan Mendez de Belen. Next time, sabay ako kay BP Sara, PDP laban ka, Kuya Toto. Atty. Toto. Sige. Dante Caliboso, Pangasinan, Didi is kami forever. Yun mga Pangasinan, mga kamag-anak ko dyan sa Bayambang Jerome Aguilar, nag-open-minded lang tayo dito kay Dr. Toto. Laging real talk. Open-minded lang kayo. Si Alan Mendez de Belen, malabong matatalo sa Luzon si Inday Sara. Duvari Concepcion, 35% si Sara sa NCR. Tapos Rom Azer, good morning, Tirador, Dr. Engineer Birtene, Catalunya Housing. Bisayang Laagan, malakas si Sara Duterte, sigurado panalo niya sa 2028 election. Si Robert C., paano yung pagkabanta niya sa buhay ni Biba? Wala yun. Gusto mo, there is no such thing as banta na pwedeng parusahan si Sara dyan. Kailan malapit na matapos. Kasi ang kondisyon kung patayin niyo siya, mamamatay ka. Ibig sabihin, wala po. Iba yung usapin na, sige, patayin kita pag hindi mo ginawa ito. Iba yun. Parang blackmail style. Iba yun. Pero iba yung, pag pinatay mo ako, mamamatay ka. Parang ganun lang po yun. Si Gilbert Estroga, kahit nga po si Senator Turpo, biglang humina sa survey, diyan nila makikita na kahit sino pa ang ilat niya tapat na kay BP Sara, matatalo talaga. Manuel Castro, totoo yan, Doc, impeachment is a numbers game. DM Blue, Totorni, Rolando Giray, galing mo Sir Toto, ingat ka lagi, God bless po. Angelito Suarez, tama po kayo, kaya sinusubaybayan na kaya kasi di ka bias. Di naman ako bias, base lang ko kung anong totoo. So, abisha, alam naman ng kasamahan, Sir Toto, na hindi guilty si BP Sara. Ang problema lang, nasa Duterte, pamanig ang batas, pero sila pa rin ang kinawawa. Tama po kayo. Luisa Lee, good morning, Doc. Watching from San Francisco, California.
Lagi ko sinusubaybayan ang inyong live. Madami akong natutunan sa vlog nyo. Salamat po. Dennis Causing, yung kapatid ko. I love you, brother. Melba Bakbak, yes, so true. Rian Medura, kalbo masamang tao, para kang si Batorni. Jerome Aguilar, sige, okay lang, Rian. Kung nagalit ka sa akin, no problem with that. It's your opinion and I will defend to death your right to say that opinion against me. Jerome Aguilar, tanggapin na kasi natin ang impeachment para lang mawala si Inday Sara Tinik pagdating na 28. No other reason. Lalo sumisikat si Sara kung tinitira gano'n. Pero kung hindi nila tinitira to, baka hindi nila mananalo sa 2028. Paul Duma, walang tataro sa Duterte, magandang ginawa nila sa Pilipinas. Shirley Ann Lansang, sana mali po kayo. Manuel Castro, Doc, sana wala na lang impeachment kung tiyak na panalo sa butuhan si Sara. Sayang oras at panahon. Tama, sayang talagang oras at panahon. Si Sir Robert C., didiis ka na. Ano nang nangyari sa prinsipyo mo? Andito pa rin, intact pa rin sa prinsipyo ko. Ha? I'm for the truth, I'm for justice. O, kagaya ni Pastor Rodi Rabi, God bless you. Okay? So, sino pa? Kabayan Channel. Ano panindigan mo? Yan ang panindigan ko. Nakita ko na for the truth tayo. Kung anong truth. Let us play around the truth. Si Eddie Umpad. Tulog ka na to. May salty ka pala. Yan, sa tingin mo lang. Pero kung hindi mo naintindihan ang sinasabi ko, wala akong magagawa. Tinkarol, Andrea Guico, watching from Singapore, Edmond Bernard Beltran. Okay, hanggang dyan lang at maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po ay kasiyan tayo ng Diyos. Si Annie, si Virginia, Martin, tapos sabi ni Amik, tinawang ka na, ayos tuktoto, tinaw ka ayo ang pathag mo. Salamat gid kay natinawan ang imong huna-huna. Virginia Martin, before I listen to you, respect and admire you. What happened? Money works? No, wala pa akong pera-pera dito, Virginia Martin. It's all in your dirty mind. Pasensya na po kung galit ka sa akin. But I only speak about reality. And Dr. Toto, maki-line up po kayo sa PDP, mananalo po kayo. Hindi naman nila ko kilala sa PDP. Kung imbitahin lang ko, siguro baka mag-isip ako. Estrelita Hugo, tama ka Dok sa lahat ng paliwanag mo. Brigitte Avelina, good luck sa channel nyo watching from HK. Salamat po. Nick Gay, Rapid Tulfo for President. Wala. Ito 58. Tagal na patay na Tulfo noon. 258. Ani Dr. Toto for 2028 Senator. PDP laban line up po Sir Toto. Jacques Demole, survey ng false siya kaya false messenger ka rin. Galit na galit. Bakit ka galit sa akin, Jacques Demole? Nimisyo Kalibo, clear and concise. Salamat po at magandang umaga po sa lahat. Matutulog na tayo.